Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn Lumabi ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Police Regional Office 8, mas pinaiting ang operasyon ng laban kontra sa smuggling ng mga sigarilyo sa Eastern Visayas. Magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Police Regional Office 8 ang pagpapatuloy ng kanilang kampanya laban sa smuggling ng sigarilyo upang maiwasang maging transit point ng smuggled goods ang rehiyon. Ayon kay Pro 8 Director, Police Brigadier General Jason Capoy, nakumpiska noong Enero ang tinatayang 1.95 million halaga ng undocumented cigarette products sa 12 anti-smuggling operations sa Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte at Biliran. Kasama sa operasyon ang naarestong 10 suspected smugglers at iba pang notable seizures tulad ng 568 rims at 35 packs ng smuggled cigarettes sa Allen, Northern Samar noong Enero 19 at 21. 14 boxes ng assorted smuggled cigarettes sa Palo, Leyte noong Enero 22. 299 rims ng assorted smuggled cigarettes sa Guian, Eastern Samar noong Enero 23. Sa Biliran, naitala ang voluntaryong pagsuko ng assorted cigarettes na walang BIR tax stamps at graphic health warnings na nagkakahalaga ng 82,778 pesos. Ani Police Brigadier General Capoy, ang mga operasyon ay patuloy na isinasagawa kasama ang partner agencies bilang bahagi ng direktiba na palakasin ang pambansang kampanya laban sa illegal trade, smuggling at kaugnay na illegal na gawain. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Walang takas sa batas ang 27 anyos na lalaki sa bypass operation ng Iloilo PNP. Mahigit 100,000 pesos halaga ng illegal na droga na samsam. Patrolwoman Glidel Astrologo sa report. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki sa isinagawang drug buy-bust operation ng Haniway Municipal Police Station sa barangay Sigasiga, Don Tilotero East, Haniway, Iloilo. Nito lamang ika-4 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Marlon Perez, hepe ng Haniway MPS ang suspect sa alias na Jonel, na itinuturing bilang newly identified street-level individual. Ayon sa ulat ng pulisya, matagumpay na nabili ng police pusher buyer ang isang sachet ng hinihinalang illegal na droga mula sa suspect sa halagang 6,600 pesos na naging dahilan ng kanyang agarang pag-aresto. Sa isinagawang body search at follow-up operation, nadiskubre pa mula sa suspect ang karagdagang 18 gramo ng hinihinalang illegal na droga
na may tinatayang standard drug price na 122,400. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Haniway Municipal Police Station ang nasabing suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy na pinaiigting ng Philippine National Police ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad at hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagsugpo ng anumang uri ng kriminalidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Astrologo. Philippine National Police nagtatag ng special team para investigahan ang fake medical bulletin tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muling magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang pagbuo ng Special Investigation Team upang tuklasin ang mga responsable sa paggawa at pagpapakalat ng peke at online na medical bulletin na target si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP ACG Acting Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, pinalakas ng grupo ang cyber monitoring upang masubaybayan ang pinagmulan at pagkalat ng dokumentong ito. Binanggit din niya na nakatuon ang ACG sa digital investigation habang ang pag-verify ng tunay na medical record ay isinasagawa ng ibang ahensya. Ipanaliwanag ni Police Brigadier General Asueta na ang posibleng kaso ay maaaring kaugnay ng Article 154 ng Revised Penal Code tungkol sa unlawful publications at fake news, pati na rin ang falsification. Binigyan din rin ng St. Luke's Medical Center na ang dokumento ay peke at falsified at pinaaalalahanan ng publiko na ang medical results ay binibigay lamang sa pasyente sa pamamagitan ng opisyal na hospital channels. Hinihikayat ng PNP-ACG ang publiko na mag-ingat sa social media at huwag magbahagi o mag-post ng impormasyon na hindi tiyak upang maiwasan ang kalituhan at kaguluhan sa komunidad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Dahil sa mabilis at agarang aksyon ng Quezon City Police District, naaresto ang isang individual matapos magpaputok ng baril sa kanilang lugar. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolwoman Maria Sara Bernales. Isang lalaki na inireklamo sa pagpapaputok ng baril matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng QCPD Station 3 sa parking area ng isang commercial establishment sa Barangay Baisa, Quezon City, kagabi, 5 ng Pebrero. Ayon sa pulisya, ilang beses umanong pinaputokan ng suspect ang sasakyan ng kanyang kapitbahay sa Barangay Loyola Heights, kung saan na-recover ng scene of the crime operatives ang 32 na basyo ng bala. Walang naiulat na nasugatan sa insidente ayon sa QCPD Station 9. Tumakas ang suspect sakay ng kotse, ngunit agad na naalarma ang mga pulis sa kanyang plate number, dahilan upang maabutan at maaresto siya sa Quirino Highway, kung saan na-recover ang ginamit na baril at ang 39 na bala. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng Philippine National Police kontra iligal na droga at may higit kumulang 113 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa operasyon ng National Capital Region Police Office. Nakibalita dyan si Patrolman Don Brosas. Sa 1,167 drug suspects ang naaresto at tinatayang 113 milyong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa 888 anti-illegal drug operations na isinagawa sa Metro Manila noong Enero 2026 ayon sa National Capital Region Police Office. Sinabi ni Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Aberin, na ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na paghihigpit laban sa mga illegal drug distribution network sa rehiyon. Kasabay nito, 1,334 na individual na may nakabinbing warrant of arrest ang naaresto, kabilang ang 489 na itinuturing na most wanted persons. Bukod sa illegal na droga,
1,793 illegal gambling suspects ang nahuli sa 800 na operasyon at nasabat ang 418,272 pesos halaga ng gambling paraphernalia at cash bets. Samantala sa 204 operasyon kontra loose firearms, naaresto ang 206 violators at nasabat ang 209 unlicensed firearms. Batay sa comparative crime statistics, bumaba ang focus crime sa Metro Manila ng 21%. Mula 552 incidents noong Enero ng nakaraang taon tungo sa 435 incidents ngayong Enero. Ani Police Major General Aberin, ang mga resulta ay patunay ng tuloy-tuloy na operational focus at mahigpit na pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa Metro Manila. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Lalaking nag-viral matapos sakyatin at pagnakawan ng isang truck sa Tondo. Arestado ng Philippine National Police dahil sa mabilis at agarang aksyon. Patrolwoman Maria Sara Bernales sa report. Sa mga operatiba ng Manila Police District, Raksabago Police Station, ang 20 anyos na si alias Boy Paldo, ang lalaking nag-viral sa social media matapos umanong magnakaw ng tanso mula sa isang gumagalaw na truck sa Kapulong Street, Tondo, Manila. Isinagawa ang pag-aresto bandang alas 12:30 ng tanghali noong Pebrero 4 sa isang follow-up operation, 2 araw lamang matapos kumalat ang video ng insidente online. Ayon sa pulisya, mabilis na kumilos ang mga otoridad alinsunod sa Bilis Kilos campaign ng lungsod upang mapanagot ang suspect. Nakalaunan ay iniharap kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Patuloy pa ring tinutugis ng PNP ang ikalawang suspect na kinilala na si alias Jumong, habang isinasailalim na sa inquest proceedings si alias Boy Paldo, bilang patunay ng mahigpit na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad at upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Bernales. 20 parcel na naglalaman ng marijuana kush nasabat ng mga otoridad sa Central Mail Exchange Center sa Pasay. Ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Ng mga otoridad ang 20 abandoned inbound parcels na naglalaman ng hinihinalang marijuana kush sa Central Mail Exchange Center noong Martes, ika-2 ng Pebrero ayon sa Aviation Security Group. Tinatayang halaga ng shipment ay higit 8.9 milyon at ito ay nakalaan sa mga tatanggap sa loob ng bansa. Ang operasyon ay bunga ng rutinang inspeksyon ng Bureau of Customs sa mga international parcels at malapit na koordinasyon ng mga otoridad sa paliparan, kabilang ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Force at mga intelligence personnel ng ABSA Group. Ayon kay District Collector Yasmin Mapa ng BOC NAIA, mula sa X-ray at manual examination, natuklasan ang 5,940 grams ng tuyong dahon na hinihinalang kush. Binanggit ni ABSI Group Director Police Brigadier General Junicio Bartolome Jr. na ipinapakita ng operasyon ang kahalagahan ng intelligence-driven interdiction at malapit na interagency cooperation. Aniya pa, magpapatuloy ang PNP ABSI Group at iba pang airport authorities sa pagpapalakas ng seguridad sa paliparan at mail facilities upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Philippine National Police nagsagawa ng DNA analysis para matukoy ang mga labi ng sakay ng barkong lumubog sa karagatan ng Basilan. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Wala na ng Philippine National Police ang proseso ng DNA analysis upang tukuyin ang mga bangkay na narecover mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagbibigay na ng DNA samples ang pamilya ng mga biktima sa scene of the crime operatives para sa tamang identifikasyon. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang masiguro ang maayos na koleksyon, paghawak at pagsusuri ng DNA. Binigyan din ni Police General Nartates na maraming salik ang maaaring makaapekto sa proseso,
kabilang ang kondisyon ng bangkay at ang environmental condition sa ilalim ng dagat. Ngunit handa at may kakayahan ang SOCO sa professional na forensic analysis. Hanggang Martes ng gabi nakarecover ang Philippine Coast Guard ng 43 bangkay habang nananatiling 316 ang nakaligtas. Ang MV Tricia Kirsten 3 ay umalis mula Zamboanga City papuntang Hulos Lu noong Enero 25 ng gabi, ngunit lumubog sa tubig ng Basilan noong Enero 26 ng umaga. Kasunod ng insidente, ipinagrounded ng Department of Transportation ang buong fleet ng Allison Shipping Lines habang isinasagawa ang Maritime Safety Audit. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Bago tayo magtapos, alamin natin ang weather update ngayong araw. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Nananatiling tropical storm ang bagyong Basyang habang ito ay nasa karagatang sakop ng Bohol Sea at patuloy na kumikilos pakanlurang Hilagang Kanluran patungong Central Visayas. Ayon sa pinakahuling bulletin ng DOST Pag-asa nitong Pebrero 6 ng umaga. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot sa 65 km per hour at pabugso-bugso hanggang 90 km per hour, dahilan upang manatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang ang Bohol, Cebu, Negros Oriental at Surigao del Norte, habang Signal number 1 naman sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan ang malalakas na pag-ulan, malakas na hangin, mapanganib na dalampasigin at dagat, at posibleng storm surge na aabot hanggang 2 metro sa mga baybaying lugar. Pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko at ang mga lokal na pamahalaan na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso at kautusan upang maprotektahan ang buhay at ari-arian habang tinatahak ng bagyo ang posibleng landfall area sa Central Visayas at Northern Palawan. At ito ang pinakahuling weather update sa oras na ito. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, manatiling nakatutok sa Police News Network para sa mga karagdagang at napapanahong balita. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Evelyn Lumabi ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.